Nagkaroon ba actually ng epekto itong ongoing na pagsisiwalat ng anomalya, korupsyon sa infrastructure governments ng infrastructure projects ng gobyerno natin sa ating stock market or in the economy as a whole? Mike? Yung ano po, Miss Ali, actually medyo nalakihan din po ako doon sa amount, no? Nagulat din ako kasi ang ekonomiya natin 26 trillion pesos this year. Actually last year pala yon, and this year mga 28 trillion pesos, no? So medyo malaki, pero ito po yung mas sigurado, no? Kasi yung stock market natin kapon 6,057 yung close niya, no? Yung immediate low niyan 5,905 yung nung katapusan September 30, no? Pero ganito po, para ma-perspective din mabuti. Nagsimula kasi yung anti-corruption narrative and team nung SONA ng Pangulo. Siya mismo yung nagsabi, yung line niya nga, di ba, na maya naman kayo. Ayun yung sabi niya, no? Noong July 28 po yun. Mula po nun, the stock market was doing like 6,370 levels noong mga time na yon. So, medyo hindi naman ganun ka-drastic yung baba, no? Kasi meron din naman ibang factors na humalo dun eh. Kasi August 7, July 28 yung SONA. August 7, pinatupad ni Trump yung matataas sa tariff. Nakadagdag din sa volatility yun, no? So, may external factors din po, no? Tapos, since then on, no? Kapon, di ba, 6,057 from 6,370 levels nung SONA. It's down by around 5% since then, no? Pero mula po nung katapusan nung Martes nung isang linggo, from 5,905 nakabawi na po siya. Nakabawi na po siya. So hindi parang kasi kung titingnan natin yung stock market index, yes, the political noises nakaambag po yan, pero not in a significant manner. Kasi araw-araw ko po binabantayan yan. Ultimo yung mga net foreign buying, net foreign selling. Itong mga nakarang 2 araw, kahapon may net foreign buying, no? Meaning yung mga foreigners na mimili, $2 million, no? Hindi mo po ganun kalaki. Kasi yung sa arawan naman, hindi naman talaga, kumbaga massive eh. Parang business as usual lang. Tapos, nung isang araw, net foreign buying din. Mga $9 million, no? Kung convert natin yan, that's 500 million pesos. So, parang nag-stabilize naman po siya. Hindi naman talaga ganun ka sobrang yung siyempre spooky, hindi naman po talaga hindi naman talaga ganoon, no? Mabuti naman po inadmit naman at kinorek, no? It takes a lot of courage to do that, no? To correct, no? Maganda sinyalis po 'yon. Pero bottom line, kailangan talaga alam niyo po ba yung stock market natin, yung PSEI na yan, sa loob ng 13 taon, on a year-end basis, no? Stock po yan sa range na 6,000 to 7,000. Well, napit tayo sa low end, no? May suporta doon sa 6,000. O yun, more than a week ago, mga 5,905. Nung kasagsagan ng Liberation Day tariff ni Trump noong Abril, nag-low po yan ng mga around 5,800 levels. Tapos nag-peak po yan pagkatapos po nun ng immediate high niyan, pagkatapos ng Abril na nag-recover yung market, mga 6,500 levels. So medyo familiar lang po yung territory, no? Yung political noise kasi nagsimula lang naman po yan noon, yung July 28 na sa Pangulo mismo siya yung nagsimula mismo ng anti-corruption team na yon, no? Yes. And kasi parang bakit at least from last week's 5,900 naka-recover na siya. Pero kung yung bigger picture, last year ang highest po niyan 7,600. No? Ang taas last year. That's the highest since the pandemic started or even before the pandemic started, no? In yung October of last year yun, 7,600. Bakit po bumaba yan? Largely because nung nanalo si Trump, di ba, nung election, bago mag-election sa US, nanalo si Trump, ayun po yung nagpabagsak niyan. Dahil nga, protectionist measures, no? Below 7,000, yan, ito, naging familiar na yung karamihan, 6,000 to 6,500 levels in recent months, no? So may Trump factor, may geopolitical risk, di ba? Yung sa past 2 years, at least yung sa Middle East, may peace talks na sila, no? Nag-agree ng Israel at Hamas. Kaya bumaba na rin yung langis.